meron po sana akong i-share ngayon. So, bali, before nagbibisaya tayo, but now, I think for me, this is, para sa akin, importante siya. Kaya, ginawa ko siyang Tagalog para mas maraming makarelate. So, about siya sa mga gawa or yung tinatawag natin na mga black magic or mga ganyan, kung ano ba tama ba na halimbawa tayo ay may hawak-hawak na mga ay maalam tayo ng mga black magic, tama ba yan na tama ba na gagawin natin bilang nag-claim tayo na mananampalataya? So yun yung topic na pag-uusapan natin ngayon. So sana maunawaan niyo yung sasabihin ko. So as usual na ginagawa natin, so mag-off ako ng cam para makita niyo kung ano yung binabasa ko, para alam niyo din na hindi ako gumagawa ng kwento, diba? So out muna ako guys sa cam. Paano ba to? Kalimutan ko, parang tagal ko na hindi na gano eh. So ang topic natin ngayon guys is mababasa natin siya sa ito yung karaniwan nating narinig, yung may mga familiar naman siguro kayo sa mga mambabarang, mangkukulam, mga ganun. So yan yung mga tinatawag nating mga black magic, no? So tingnan natin siya biblically kung tama ba na kasi karamihan kasi sinasabi ng iba, nag-justify sila na basta ginagawa daw sa mabuti, okay lang daw yun. Pero yung Biblia yung anuhin natin, pasagutin sa kung ano man yung bali ayaw kong maka-touch ng ibang paniniwala. So nasa sa inyo guys kung maniniwala kayo. So hindi ko siguro sikapin ko na wag mag-explain ng sobrang lalim. So kasi kahit hindi naman siguro i-explain, nauunawaan siya. So mag-o-open tayo ngayon sa Deuteronomy or Deuteronomio 18. So magpa-follow na lang kayo guys para sa Google na lang tayo guys. Hindi Bisaya kasi ginagamit ko last time. So first time kong gumamit ng Tagalog, hindi ko siya kabisado. Are you sure you want to accept? Tapos kanina nagreklamo yung apps na Bible kasi gusto nila na i-rate ko sila, tapos in-ignore ko, nagalit yung operator ng So sa Deuteronomio tayo. Ano ba yan? So follow na lang kayo guys kung meron kayong Bible. Kung wala man, nakikita nyo naman yung screen. So malinaw naman dyan. So makakasunod din kayo. Then Deuteronomy. Anong Bible pipiliin natin dito? Ito, try natin kung ma-open siya. So sa Deuteronomy 10 to 12 lang tayo. So dito hanggang 13 siya. Deuteronomy 18:10. Okay. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae,
o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o inkantador o manggagaway. Oh my gosh. No? So, pinagbawal siya talaga ng Panginoon, no? O inkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Oh my gosh. So malinaw, no? Kahit hindi na siya ipapaliwanag, talaga siya. Bawal talaga siya. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon na. At dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. So ibig sabihin, bawal sa atin yun bilang tao na gumawa ng ganun or sumangguni nga, kahit sumangguni nga pala sa kanila is bawal yun. Kung sa 13, basahin natin, ikaw ay magpapakasakdal sa Panginoon mong Diyos. So, ang karamihan na nangyayari ngayon sa realidad sa tao ngayon na once na lumalapit sa mga enkantador, mga na gumagawa ng mga 'di ba? So, instead daw na dun tayo lumapit sa mga albularyo na 'yan, mga sa Panginoon pala dapat, no? Hindi pala sa mga ganyan kasi hindi karumaldumal pala siya. So, sana dyan pa lang sa isang verse pa lang yan, malinaw na, no? So, magre-refer tayo ngayon sa isa pang verse na mababasa natin sa Leviticus. Sa Leviticus 19. Leviticus 19 verse 31. So guys, sunod lang kayo guys. Iba kasi sa mas komportable sana ako sa Bisaya. So, pero pangkalahatan kasi siya para mas maunawaan. Na lang, sinikap ko na maunawaan din yung Tagalog ko. Charot, no? Okay. Sa Leviticus 19 verse 31 mababasa natin, huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masamang espiritu, ni ang mangkukulam, huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila. Oh my gosh. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Malinaw na malinaw, no? So, kailangan pa bang i-memorize yan? Char. Pero, kung uunawain natin yung mensahe ng nasusulat sa Levitico is talagang talaga sa kanya lang dapat manalig, no? So as I said before, no, na hindi ko siya ganong laliman kasi baka sabihin nyo na kung sa Bisaya pa nangigo naman ni si tuyo naman kay usually sa ato karon Bisaya sa ating ngayon is karamihan talaga sa ganyan talaga umaasa. So karamihan naniniwala na yung mga ganyan lumalapit sa mga ganyan. Kung ikaw ay lumalapit sa mga ganyan, yung paniniwala mo na sila lang ang makakatulong. Hindi po, kasi malinaw na pinagbawal siya ng Panginoon, nga ang sabi nga ng Panginoon na sa kanya lang, ibig sabihin hindi po sinungaling yung Panginoon. So nung idadagdag ko lang nga yung nagpagaling dati si Jesus Christ nung mababasa natin yan sa Matthew, ang dami nating mababasa sa Matthew, and then sa John, and sa sa Lucas. So sa Lucas karamihan yung mga kung sa Bisaya mga pasumbingay. Ang daming mga pinagaling si Jesus Christ. Anong sabi? Mga sinasapian, mga kahit anong sakit pinapagaling niya. Anong sabi niya? Gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Ngayon, kung ikaw ay lumalapit sa mga ganyan, ibig sabihin kulang yung pananampalataya mo sa Panginoon, kasi bakit tayo lalapit sa mga ganyan, no? Which is
pinagbabawal. Yes, makapangyarihan. Totoo po makapangyarihan yung mga ganyan, pero bawal po kasi talaga siya. At saka, meron pong kahahantungan ang mga taong gumagawa ng ganyan at yung mga taong lumalapit sa mga ganyan. Kaya ikaw, kaibigan, no? So, kung ikaw isa ka sa lumalapit sa mga ganyan, naniniwala ka, although, kasi wala yan silang dinadalang religion, which is sinasabi lang nila na sa Panginoon kasi nasa mabuti naman namin ginagamit, ganito, ganyan. Pero, ang tanong, pinapatatag ba ng mga manggagamot na yan or yung mga tao na yan yung pananampalataya mo? Kasi malinaw na malinaw ang nakasulat sa Biblia. Kung babasahin natin ang Biblia, no, sabi niya, yung mga may sakit, alam mong laging sinasabi ng Panginoon is pinapagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang tanong, kaibigan, kung ikaw ay lumalapit sa mga ganyan, anong pananampalataya mo ang tumibay? I mean, tumibay ba yung pananampalataya mo the way ka lumapit sa kanila? 'Di ba? So, guys, mag-isip-isip na kayo, no? So, patuloy tayo. So, mag-open tayo sa Isaiah 8. No? Basa tayo sa Isaiah. Hindi na ako marunong mag-ano. Isaiah 8. 19 to 20. Dugtungan natin ng Tagalog kasi kapag hindi dudugtungan ng Tagalog, ang lalabas mga Spanish, mga English, hindi naman tayo marunong mag-English, 'di ba? So, ang daming version pag sa Google kayo. So, may mga version dyan sobrang lalim din ng Tagalog. Pero kung gusto mo, pwede ka namang mamili ng ibang version na mas madaling maunawaan. So, same lang din yan. Ay, Isaiah 19 tayo. Nagdiretso siya sa 20. Okay. Isaiah 19. At pagka kanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at sa mga manghuhula. Hanapin daw. At pagka kanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu. Diba ang dami ngayon yung nakikipag-usap sa mga samang espiritu at mga nanghuhula na nagsisihuni at nagsisibulong, hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Diyos? No? Nagtanong siya, no? Dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay? Oh my gosh. So, yun. Malinaw na malinaw. Okay, patuloy tayo sa 20. Sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umagas sa kanila. So ganun. Kasi na-mention dito, no, yung walang umaga sa kanila. Sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. So, yung mga ganun kasi, sa kadiliman kasi yan. 'Di ba? Kasi hindi nga siya kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi yun sa na mga nauna nating verse is kasuklam-suklam siya para sa Panginoon. So, kailangan pala dapat natin yung iwasan. So, hindi kailangan na, yung karamihan kasi ngayon, pag may namatay na mga kamag-anak, kinakausap yung mga patay, di ba, no? Parang dun pa na halimbawa, i-guide nyo po ako, ganito, ganyan, which is bawal pala yun, no? Yung mga ganung bagay, hindi dapat natin kausapin yung mga patay na kasi patay na nga sila. Ang dapat natin kausapin yung Panginoon kung naghahanap ka ng guidance sa Panginoon, hindi sa mga patay. Kahit kaano mo yan, namimiss man natin yung mga kamag-anak natin or something na wag natin kausapin. Although, ipaano natin ba na i-comfort tayo ni God kung namimiss natin sila. Pwede naman yun, pero wag natin iasa sa kanila yung safety natin, yung something na para tulungan tayo kasi wala silang magawa kung wala ang Panginoon. Si God lang yung dapat nating sanggunian ng lahat.
Hindi yung mga patay, hindi yung mga manghuhula, no? Yun. So, yun na. Yun na. So, refer tayo sa ibang verse para mas maraming So, basa tayo sa Jeremias 29 verse 11 Tagalog. Bakit 329? Yan, walang 329. Sa Jeremias 29 verse 11, dito tayo. Okay. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito na yung panghahawakan natin. Buhay na pangako to. So, ito yung panghahawakan natin para mas tumatag yung pananampalataya natin sa Panginoon. Anong sabi niya? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So, saan daw? Sa Kanya lang tayo dapat kasi alam niya ang para sa atin, yung makakabuti para sa atin. So, hindi natin kailangan yung mga ganyan bagay, yung lalapit sa mga albularyo or something na mga espiritista, yung pahula-hula, mga kakausap tayo sa patay, hihingi tayo ng tulong sa mga patay, hindi pala yun, no? So, ito dapat yung panghahawakan natin pangako na the moment na nanalig ka sa Panginoon, ito yung hawakan mo na halimbawa nandun ka sa sitwasyon na gusto mong may something na hindi magandang nangyari sa iyo, instead na lumapit pala tayo sa mga ganung mga gamutan or tinatawag kasi natin yung mga quack doctors or yung mga black magic na yan. So, ito yung panghawakan natin na instead na doon tayo pupunta, isipin na lang natin na ang lahat ay plano ng Diyos. May plano ang Diyos bakit nangyari sa atin yan, or baka may kailangan na i-develop sa atin yung pananampalataya natin, baka ba sinusubok tayo, yung ganun. Isipin natin na may magandang plano ang Panginoon kaya nangyari sa atin yan, at kailangan panghawakan mo yung pangako niya na kaya niyang ibigay sa iyo yung hinihiling mo. Mababasa din kasi natin sa hindi ko lang ma-remember sa ang verse yun, sa James ata yun yung, or sa Peter, hindi ko lang sure, pero ayun kasi nasa New Testament na yun guys. Ang sabi kasi nun, kapag ikaw daw ihingi is dapat daw paniniwalaan mo na ibibigay niya at panghahawakan mo na nasa iyo na, 'di ba? Yun yung paniniwala. Yung ang ibig sabihin kasi ng pananampalataya is yung naniniwala ka sa mga bagay na parang imposible. Kaya ng Panginoon, hindi natin nakikita ang Panginoon. So, ang pananampalataya, yung naniniwala ka sa Kanya kahit hindi mo pa siya nakita. Yun yung tunay na pananampalataya na hindi nakikita sa mata pero pinaniwalaan mo. Gaya ng hangin, 'di ba? Hindi naman natin nakikita pero naniniwala tayo na may hangin, 'di ba? So, sinong gumawa ng hangin, 'di ba? Si God. So, yung mga bagay na parang hindi natin ma-explain, gawa yan ng Panginoon. So, bakit natin questionin yung mga plano ni God para sa atin, 'di ba? Kailangan lang na lagi nating isipin na ito may kabuluhan to kaya nangyari sa akin. Hindi ko kailangan ng ganyan kasi meron akong Diyos na higit pa dyan. May kakayahan siya para tulungan ako. May kakayahan siya na alam nyo ba guys na kaya nga laging pinapaalala ni God sa atin na magtayo tayo ng pundasyon.
yung mababasa natin sa yung dalawang yung pundasyon na nagtayo sa hindi ko lang ma-remember na saang version, yung pagtayo ng bahay sa bato at sa buhangin, pundasyon yun. Yung ibig sabihin nun na dapat the moment na ang pundasyon kasi dun na ibig sabihin, halimbawa sa bato is yung pundasyon na ang bahay na ginawa sa bato is yung matatag na pundasyon yun. Pero kapag ikaw daw ay nagtayo ng bahay sa isang buhangin, maituturing ka na isang hangal. Nagtayo ka ng kasi ang buhangin kasi is nawawala siya. Kapag dinadaanan ng bagyo, ng baha, is naaanod siya, di ba? Unlike sa bato, kahit pa yan, matatag yung pundasyon. Ang ibig sabihin nun, yung salita ng Panginoon, paano mo in-apply sa buhay mo. Kasi yung unos na darating sa buhay mo, yun yung mga trials na which is kung may trial sa buhay mo, ito yung panghahawakan mo, yung salita ng Panginoon, ito yung maging pundasyon mo. No? So, napaka-importante, ayun nga sasabi ng Biblia na ang pananampalataya daw ay nagsisimula sa pakikinig. So paano mo nasabi na may pananampalataya ka tapos ayaw mo naman pala makinig ng salita ng Panginoon? So masasabi mo ba na totoo yung pananampalataya mo or paniniwala mo sa Panginoon, which is wala kang ayaw mong makinig ka man, wala din sa mo, di ba? So guys, napaka-importante ng pakinig kasi sa pakikinig pala nagsimula yung ating pananampalataya. So ngayon, kung itong video na to, ginawa ko to para mas mapatibay yung pananampalataya natin, na hindi lang naman kasi ito para sa sitwasyon na ganito. Ang daming lesson na matutunan mo sa Bible na maa-apply natin sa pang-araw-araw natin na buhay. No? So, huwag ko nang habaan. Ang taas na ng explanation. Siguro naunawaan nyo naman, no? So, refer ulit tayo sa Ephesians or Efeso 3:20. Di ba? 3:20. Efeso 3 verse 20. Tagalog. Tagalog. Sa Ephesians 3:20. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sino tinutukoy dito? Yung Panginoon natin ang tinutukoy dito, na sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin, diba, no? Kasi ang Panginoon kasi, nasa isip pa lang natin, alam niya na yun. No? Kaya napaka-importante na the moment na nagdasal ka, dapat yung pundasyon mo talaga na naniwala ka talaga na may Panginoon. Kasi sometimes kasi ang tao kasi ganito yun bang nagdasal lang kasi alam nila na majority kasi sa tao ngayon, Muslim ka man, Kristiyano, may kinikilalang Panginoon. Iba-iba nga lang yung pangalan. Like sa Muslim is Allah, diba? So sa ating mga Kristiyano is si Kristo yung or yung Panginoon natin is yung nagkatawang tao, si Kristo, diba? So yun. Yung naging lang ng iba is parang dahil nga majority sa mga tao may Panginoon, so yung pagdarasal na lang, nagdasal lang kasi alam wala siyang pundasyon ba na bakit siya nagdasal. Basta nagdasal lang siya kasi ang pagkakaalam niya lang is basta naniwala ako sa Panginoon, alam kong ibibigay niya, pero wala siyang pundasyon. Bakit siya nagdasal? Anong yung pinanghahawakan niya na bakit kailangan siyang magtiwala? Ngayon kaibigan, tanungin mo yung sarili mo. Bakit nga ba ako nagdarasal? Di ba? Kasi nagdasal ka lang dahil narinig mo, ay si God kasi, ay ganito, ganyan. Pero paano mo ba mapatunayan sa sarili mo na totoo si God sa buhay mo? Na siya ay totoo ba, na anong uri ng Diyos ba siya sa buhay mo? Kasi baka Diyos lang siya sa'yo dahil may kailangan ka.
Baka sa oras ng kasi sabi niya, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa is patay daw. Mababasa natin yan sa James. Sa Santiago. Mababasa natin yan sa Santiago. So, tignan mo yung yung sitwasyon mo. Baka kasi patay yung pananampalataya mo kasi hindi maituturing na kasi ang 'di ba yung pananampalataya natin is nagsisimula sa pakikinig. So the moment ba na nakikinig ka ng word of God, yes, naririnig natin yan, yung mga kahit saan naririnig natin yung salita ng Panginoon, pero naa-apply mo ba sa buhay mo? Kasi kung wala, patay daw kasi yung pananampalatayang walang kalakip na gawa. So baka isingit ko na lang to saglit. Kaya hindi siya kasali dito sa topic na to, pero natin siya dito. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Yan. Natin guys sa Santiago 2:17-22. Para kasi baka kasi connected din kasi siya. Connected siya sa topic. So isisingit lang natin siya saglit. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit, may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Okay, patuloy tayo ha. Sumampalataya ka na ang Diyos ay isa, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumampalataya din. Oy, di ba no? Mabuti yan. Ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Oh my gosh. Ang social ng gosh ko, no? pero guys, unawain yung mabuti. Kung ikaw ay may pananampalataya, ngunit walang gawa, patayan. Isipin mo ha, sabi dito, ang mga demonyo nga sumasampalataya rin eh. Ikaw ba? Paano mo nasasabing na yung pananampalataya mo talaga is sa Panginoon? Kasi isipin mo ha, demonyo na yan na sumasampalataya pa at nanginginig pa. Grabe no? Patuloy natin. So ulitin ko ha, mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Actually, ito kasi si Abraham is meron siyang anak, isa-isang anak niya doon sa asawa niya, no? Kasi since hindi binanggit ito na, so pero mababasa natin dyan sa Genesis yung about kay Abraham, pero since nabanggit din siya kasi dito sa James, so para magbigay lang ako ng konting overview. Ito kasi si Abraham, may anak siyang isa sa asawa niya, no? Kasi dalawa kasi asawa ni Abraham eh. So, may anak siyang isa sa asawa niya. So, pinangakuan kasi si Abraham na sa kanya magmula ang lahi ng mga lahi. Kasi yun. So, sa kanya magmula ang lahi ng mga Israel. So, yun. Yung time na yun, sinabihan si Abraham na kasi ang laki kasi ng pananampalataya niya sa Panginoon eh. Kasi matanda na kasi siya, tapos yung asawa niya matanda na rin, si Sarah. Tapos sinabihan siya ng Panginoon na magkakaanak siya, na dun magsisimula ang pinangakong lahi ba, na dadami yung lahi nila. So bibigyan daw siya ng maraming lahi. So sa kanya daw magmula, sa anak ni Abraham. Ngayon, nung natawa pa nga si kasi nga parang pero since naniwala nga siya sa Panginoon, pinaano niya talaga na nabibigyan siya ng anak kahit parang imposible na kasi sobrang tanda na kasi nila eh. And then that time kasi nung lumaki na yung bata is gusto ng Panginoon na ialay si Isaac. So ialay ba? Kumbaga iihawin siya. So dinala ni Abraham si Isaac doon sa bundok para ialay. Nagdala na ng mga kahoy,
ng mga pang-apoy, kasi nga iaalay siya sa Panginoon. So hindi siya nag-alinlangan na ialay yung anak niya, patayin, 'di ba, para ialay. So parang hindi niya question, yun ang tunay na pananampalataya. Pero ang kagandahan kasi nung inalay ni Abraham si Isaac doon sa kasi para yung ihawin na nga siya sana, si Isaac ihawin na sana ni Abraham, pinatong na siya doon sa Tapos nung akman na siyang papatayin na, is dumating yung anghel na wag niyang ituloy kasi nga sinusubok lang pala siya ni God kung gaano siya, ano bang maaari niyang isipin na yung kaisa-isang anak niya na pinangakuan na sa kanya magmula ang maraming lahi, which is papatayin nga daw. Pero hindi question ni Abraham yun, kasi naniwala nga siya sa Panginoon. So dahil sa pananampalataya na yun, nabuhay si Isaac, hindi pinatay, which is may handog pala na nakahanda, may hinanda palang alay, which is yung karnero ata yun. Hindi si Isaac, kumbaga sinubok lang si Abraham. So ganun dapat yung pananampalataya natin. So patuloy natin ha, in-overview ko lang yun kasi nabanggit dito yung about kay Isaac at saka kay hinandog niya. So yung pananampalataya, ang pananampalataya ni kasi, ang pananampalataya kasi is siya, hindi siya action worthy. Pero kung anong gawa, naniniwala ka sa Panginoon, which is ang paniniwala is yung pananampalataya kasi is yun yung paniniwala mo na kahit hindi mo nakikita, 'di ba? Pero yun nga, dahil sa paniniwala niya, nung naniniwala siya na may Panginoon, which is nanalig siya sa kakayahan ng Panginoon, sinabihan siya na ialay, ginawa niya. Yun yung gawa na pinakita niya, dahil yun yung patunay na totoong nanampalataya siya sa Panginoon, kasi ginawa niya 'di ba? May action siyang ginawa para mapatunayan yung pananampalataya niya na talaga na totoo, 'di ba? Kung isipin din naman kasi natin ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi naman talaga kasi tayo may-ari sa buhay natin So bakit tayo manghinayang sa buhay natin? Hindi naman tayo may-ari nito. Hiram nga lang natin ito, tapos ngayon, 'di ba? So yun. Hindi ako marunong mag-Tagalog, guys. Nahihirapan ako at naghirap-hirap at nagkalisod-lisod. Pero sige lang, okay lang yan. So yun yung overview about kay Isaac at kay Abraham, no? So ulitin natin. Ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, hindi ba? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa, at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Ngayon guys, kaibigan, kapatid, subukin natin yung pananampalataya natin. Anong ginawa mo para mapatunayan mong totoo yung pananampalataya mo? I mean, hindi mo, atin pala. Kasali ako. 'Di ba? So, ang naging ganap ng kanyang pananampalataya at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Yun. So, sana may naunawaan kayo dito sa verse, no? Ulitin ko, saan natin yan mababasa? Sa Santiago chapter 2, verse 17 hanggang 22. Islang. Sa Santiago 2:17-22. So, doon natin siya mababasa. So, sana malinaw sa inyo na ang pananampalataya palang walang kalakip na gawa is patay. No, guys. Check natin yung sarili natin para baka kasi iba yung way of thinking natin. Hindi pala tumugma sa nakasulat sa Biblia, tapos proud tayo na nasa Panginoon tayo, which is hindi pala nga natin alam ano pala talaga yung kaloob ng Panginoon para sa atin. So baka maging kasuklam-suklam tayo, no? So refer ulit tayo sa isang verse na naman sa Salmo 89. Medyo mahaba-haba to, guys.
Salmo 89, verse 14. Ay, walang Tagalog. Tingnan nyo, hindi ko nilagyan ng Tagalog, iba ang lumalabas. Kahit sa anong version. Salmo. Hindi natin nauunawaan. Ano yan? Ano siguro yan? Hindi ko alam anong word yan. Anong language yan. Asan yung bird? Ay, ito. Magandang Bible kasi ito. Mas siya unawain. 89:14, one verse lang siya. Ang kaharian mo ay makatarungan, sa ligang matuwid ang pinagtayuan. Wagas na pag-ibig ang katapatan, ang pamamahala mong ginagampanan. So, ito ang ano dito kasi ito yung mga promise kasi ito ni God para sa atin eh. So ito yung dapat panghawakan natin na instead na pumunta tayo sa mga ganun. So ito yung panghawakan natin ng mga pangako. So 3 pangako yun na verse saan yun? Sa Jeremias, Ephesians at saka ito Salmo. So ang kaharian mo ay katarungan. So ibig sabihin nasa kung kay God ka, kahit gaano ka down ngayon, alam mo, naisip na natin minsan na parang wala nang hustisya. Pero anong sabi ng Panginoon? Ang kaharian mo ay makatarungan, sa ligang matuwid ang pinagtayuan, wagas na pag-ibig at ang katapatan, ang pamamahala mong ginagampanan. So hindi natin isipin kasi sometimes dumarating sa bigat ng problema, minsan dumarating na yung mga tao na parang sinisisi na si God dahil ganito ganyan, hindi nila inisip pa na ang Diyos ay makatarungan. Hindi natin dapat kailangan na questionin si God dahil may purpose ang lahat ng pangyayari. So panghawakan natin yung pangako niya na hindi niya tayo iiwan sa oras ng pangangailangan. Kasi handa siyang basta totoo yung pananampalataya mo. Ito patunay lang yan kung ikaw ay isang tao na nagko-question na dahil sa bigat ng problema. Patunay yan na may kulang ka pa, may kakulangan pa sa bulol-bulol na talaga. Kulang pa talaga yung pananampalataya kasi hindi ka darating sa point talaga na kung sapat talaga yung pundasyon mo, hindi ka talaga darating talaga sa point na kumbaga sisihin mo si God dahil ganito, anong nangyari sa'yo, ganito, ganyan. Kasi wala kang pakialam anong mangyari sa'yo. As long as alam mo kung sino ang Panginoon mo, ano ang role ni God sa buhay mo, or ano ka lang sa mundo. Lang tayo. Ibig sabihin lang, wala tayong karapatan. Kumbaga, kung term ang ginamit ko lang na term, hindi yan sa Biblia kinuha. Ang term na ginamit ko, yung mas maunawaan ba? Kasi, kung tutuusin, wala naman kasi talaga tayo kung wala ang Panginoon. Kaya, sino tayo para mag-question? So, kung mananalig ka sa Panginoon, anong mangyari? Ito, isang example. So, medyo tatagal na naman tayo dito Yung kay Shadrach, Meshach at Abednego, nung tinapon sila. Kasi ang sabi kasi ni Haring Bucodonosor. Yun. Yung hari na nagawa ng yung estatwa niya, yung larawan ba na gawa sa ginto siya. Na kapag narinig daw yung mga tugtog is dapat lumuhod ang lahat bilang pagsamba sa kanya. So ginawa niyang Diyos yung sarili niya na dapat lahat ng tao is sasamba sa kanya. Ito si Meshach, Shadrach at Abednego hindi sabi nila, naniniwala, wala kaming ibang sasambahin kundi ang Diyos lang namin nasa langit. Sabi nila, hindi kami sasamba ng ibang Diyos. Sabi naman ni Bucodonosor nung hari na sige, dahil lapastangan daw kasi yun para sa kanya. So itatapon daw sila sa nagliliyab na asupre, yung mga apoy. So itatapon sila doon. Ngayon sabi niya,
Sabi kasi doon, ang term kasi na ginamit doon ng hari is, titingnan daw niya kung may Diyos daw na magliligtas sa kanila. Yun ganun, naka-highlight yung word na yun. Sabi niya, titingnan natin kung may Diyos na magliligtas sa inyo. Sabing ganun. Sabi ni nila, ililigtas man kami o hindi ng Panginoon, hindi kami sasamba sa ibang Diyos kundi sa Kanya lang. O biruin mo yung pananampalataya nila, guys, kaibigan, kapatid, 'di ba? Dapat ganun. Hindi lang sa kagandahan ng buhay tayo mananalig or kumbaga sambahin lang natin siya dahil maganda yung nangyayari sa atin, 'di ba? Dapat tanggap natin na ano't anong mangyari, mamatay man kami, sa panig pa rin kami ng Panginoon. Mamatay man kami, hindi kami, at least nasa pangangalaga kami ng Panginoon kasi may pangalawang buhay eh. Aanihin mo yung magandang buhay dito sa mundo kung sa ikalawang buhay is walang hanggang kamatayan, walang kamatayan na dun, na which is itatapon ka kasi dun sa hindi namamatay na apoy at yung mga uod na hindi rin namamatay, hindi rin mauubos yung katawan mo doon kahit sobrang dami ng uod, di ba? O ibang topic na din yan, so hindi natin yan pag-usapan. So yun, dapat ganun. So huwag tayong matakot. Halimbawa, anong mangyari sa atin, parang hindi na dininig ng Panginoon yung mo, ibig sabihin lang nun, kulang pa yung pananampalataya mo. May kailangan kang i-let go na mga kasalanan mo, kasi dito ang totoong pananampalataya kasi hindi mo kailangan mag-confess sa tao eh, direct ka tapat sa Panginoon eh, 'di ba? Kasi yung Panginoon ang tagapagligtas natin, hindi tao. Kaya yun, anin mo kung maligtas ka naman dito sa mundo, yung pangalawang buhay mo naman is hindi ka maliligtas, wala nang magliligtas sa'yo doon. Kaya guys, hanggat may buhay, hanapin natin yung buhay na walang hanggan sa pangalawang buhay, na yun yung kumbaga, di bali ng dito sa mundo, basta maangkin mo lang yung buhay na walang hanggan. Natin pala, hindi mo, kasali pa rin ako doon. Kasi hindi pa natin masasabi ngayon kasi nasa mundo pa kasi tayo eh, 'di ba? So medyo malayo-layo na yung tinapik natin. Continue tayo sa Leviticus, huwag tayong malihis, pero siningit ko lang siya kasi dapat ganun, hindi tayo matakot na kaya minsan nagsisisi tayo, minsan may Panginoon pa ba, parang ganun, 'di ba? Lumalapit na sa mga hindi kasuklam-suklam na sa mata ng Panginoon, 'di ba? Hindi na maganda 'yun. So sa Leviticus 20:27. Malapit na 'to, guys. Baka nabuboringan na kayo. Okay lang 'yan. Leviticus, ano ba yung Bible na isa? Ito. Sa Leviticus 20:27. 27. Leviticus. Leviticus 20 ang tanggalin natin 27. Leviticus 20. Nawala din siya ito. Hala, missing ang 20, guys. Leviticus 19 to. Saan bang next dito? Ito, Leviticus 20:27. Dahil tayo sa 27. Kung mayroong espiritista sa inyo na nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay, kailangang batuhin ninyo siya hanggang sa mamatay. Siya ang responsable sa kanyang kamatayan. Oh my God.
Ay, natawa ko talaga. 'Di ba? Ito yung parusa sa mga sa pala to? Kasi sa ang Leviticus kasi sa Old Testamento. Nung kahit nung unang panahon is bawal na talaga siya pala no. So, ang sabi din kasi nung mga sinaunang panahon kasi yung mga kautusan nababatay kasi physically unlike ngayon sa New Testament is na siya spirit is parang na siya hindi lang siya physical na makikita sa mata talaga kundi sa kaloob-looban mo, 'di ba? So kaya dito sa Old Testament, ito yung nakasulat sa Leviticus 20 verse 27. Kung mayroong espiritista sa inyo na nakipag-usap sa mga kaluluwa ng patay, kailangang batuhin ninyo siya hanggang sa mamatay. Siya ang responsable sa kanyang kamatayan. So, ibig sabihin, pag may nakita pala kayong ganun, is kailangan, sa Old Testament to guys patayin siya. So, kapag namatay pala siya, walang kasalanan yung mga taong bumatos sa kanya. Anong sabi? Siya ang responsable sa kanyang kamatayan. Kasi parang may ibang version dito yung nag-iipon siya ng kasalanan sa kanyang sarili. Inuin ko kung ito ba yun. Kasi iba-iba kasing version ang ginagamit sa Biblia So, pero dito, ito siya ang responsable sa kanyang kamatayan. So, kung mamatay siya, halimbawa, isa tayo sa bumatos sa mga espiritista na yun, wala pala tayong kasalanan. No? Ganun ang parusa nung sinaunang panahon sa mga taong gumagawa ng mga ganyan. No? Pabatuhin hanggang sa mamatay. So, yung mga pumatay sa kanya ng mga tao, wala pala yung kasalanan dahil kung ang naging batayan la kaya siya binato hanggang sa mamatay kung yung mga kasuklam-suklam na bagay ang ginawa. Pero ito naman sa New Testament naman tayo. Kasi sa Leviticus, sa Galatia, kung anong ito para sa mga ganyan. Basahin natin sa Galatia 5:20. Iba no? Galatia 5:20. Galatia 5:20. 20 hanggang 21. Ay, 21. Tagalog. Ang hirap ng Tagalog. Ang bilis ng Bisaya kasi dire-diretso kasi pag Bisaya yung gamit ko. Galatia 20. Sana 20. Okay. Hindi lang siya sa 20 Pero mag-start tayo sa 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot sa isa't isa. Highlight natin pagkukulam Pero hindi lang naman sa pagkukulam, pero kasi ang topic kasi natin is about sa mga kulam, barang, mga ganun. So kaya dapat ma-highlight siya. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-away-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabahabahagi. Sa 21, pagkangit-ngit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan. Pabala ng Panginoon to sa New Testament na to guys. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero take note guys, hindi lang naman yung mga ang daming nabanggit, 'di ba? Baka may isa kang dyan. Pero ang pino-point out ko ngayon dito is yung sa pagkukulam. 'Di ba? Nabanggit din ang pagkukulam. So, ang daming nabanggit, kahit pagsiselos, pagkagalit, mga kasakiman, yun is wala palang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, baguhin natin yung mga ganyang ugali. So, may mga oras pa naman tayo na kailangan baguhin natin kung meron man tayo na mga ganyang mga katangian sa sarili natin. Kasi wala pala tayong maging bahagi sa kaharian ng Panginoon kung gumagawa tayo ng mga ganyan. So,
Ngayon, refer ulit tayo sa Revelation. New Testament pa rin to. Sa last part ng Biblia to, Revelation. Revelation 21 verse 8. 21 verse 8. Para akong lalagnatin. Gustong gusto ko yung isang Bible kasi yung kanina na inopen ko kasi mas maunawaan kasi yun. Ito. Revelation 21 verse 8. Subalit, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga suklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam. Oh my God, mangkukulam. Sinabi pa rin dito mangkukulam. Ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Ay my God. Oh my. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So yun guys, hindi ko na siya kailangan ipaliwanag. No, nakakatakot siya. Kasi nakakatakot yung kahihinatnan pala natin kung gumagawa tayo niyan. Actually, i-highlight ko pa rin ang pagkukulam. Pero guys, take note, kaibigan, kapatid, hindi lang pagkukulam ang nakalagay, ang dami, 'di ba? Pati nga duwag, mga taksil, 'di ba? So, yun. Malinaw na malinaw, no? Baka marami pa sa inyo hindi naniwala sa impyerno, hell, or mga asupre na nabanggit dyan. May ang daming bersikulo na magpapatunay na totoo po yan. May pananampalataya ka man o wala, isa ka sa hahatulan. No? Hahatulan lahat tayo, patay man o buhay, hahatulan tayo, kahit yung mga anghel hahatulan. Kasi may mga anghel kasi na tinapon dito sa lupa. Hahatulan din yun sila. May bersikulo tayong mababasa, hindi yan basta-basta na no? Kaya, guys, mag-isip-isip tayo. Hindi lang kayo, at kasali pa rin ako dito. Tayo. Kaya kung meron tayong mga ganyang so, kung hanggat maaari, may mga paraan na magbago tayo. Magbalik loob tayo sa Panginoon, no? Kasi sa pangalawang buhay, hindi ka na pwedeng magsisi dun, hindi mo na pwedeng ibalik yung panahon, 'di ba? Gaya lang yan na yung birthday mo ngayon, ilang taon ka na ngayon, pwede mo pa bang ibalik yan? Pwede ka bang maging fetus, 'di ba? 'Di ba? Nasa 20 ka na ngayon, tapos gusto mo bumalik sa fetus, pwede ba 'yun? 'Di ba hindi? Kaya guys, hangga't may oras pa, may panahon pa, magbalik loob tayo sa Panginoon. Yun yung importante, 'di ba? So, guys, refer tayo sa mga kasi mabot na tayo ng mahaba-habang oras na. So, yun, malinaw na yun, no? Hindi ko na pinaliwanag kasi kahit di ko ipaliwanag, talagang nauunawaan. So, sa Leviticus 19:26. Ay, 26. Leviticus 19:26. Bibilis-bilisan na lang tayo. Bibilis-bilisan na lang natin para 19:26. Lagpas na. Ito, sa 26. Huwag kayong kakain ng karneng may dugo pa. Huwag ninyong gagawin ang ginagawa ng mga manghuhula at mangkukulam. Huwag ninyong gagawin ang ginagawa ng mga manghuhula at mangkukulam. My goodness.
'Di ba? Kung magluluksa kayo sa patay, wag ninyong pagugupitan ang inyong mga buhok sa palibot ng inyong ulo. Ano, Leviticus, Old Testamento. Pero dito, hanggang 26 lang. Sa Leviticus 19:26. So, yun yung sinabi dito. Naka-highlight pa rin natin yung, i-highlight pa rin natin yung paghuhula at pagkukulam, no? So, wag pala natin. Kasi ang daming nai-impress sa mga manghuhula eh. Ang daming, hala, ang galing no, nanghula siya. Gusto na rin matuto, manghula. 'Di ba? So, wag daw natin gagawin. Yung mangkukulam siya, naiinis ako dyan. Sige, matuto lang ako mangkulam. Ako talaga kukulam sa'yo, yung mga ganun, 'di ba? Wag natin gawin yan. Pala, sabi ng Panginoon. Kanina ano nung mga naunang mga ano, yung mismong gumagawa, yung ikaw ang sumangguni sa mga gumagawa. Ngayon, kung ikaw naman mismo ang gumawa, ganun pa rin. Wala kang ano, kasi hindi talaga pa rin siya maganda, 'di ba? So, malinaw guys, refer tayo. Mga papatapos na. Yung sa akin lang naman is maano natin siya ba na nakasulat pala talaga siya sa Bible, no? So, may ano na lang tayo, 2 verse, 3 pala. Sa 2 Kings 17:17. Pangalawang hari. 2 King 17:17. Hmm. 17. Kinalaunan, oh my